ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate, ang isang tao, ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong nga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi na maaring, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga ay kami naman ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami, na mga liderato ngayon, matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad at sa ganung paraan. Kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakahalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong. At alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko, dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Sabi ko, nasasayang, maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko, na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ay para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun.
Dahil alam ko naman na sa barangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinabigyan natin yung magbigyan naman natin sila ng konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay makikita natin sila ang magde-decide, sila ang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official, silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang lugar, yung ibang barangay, bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan ay dahil po nababahala kami, meron po tayong mga statistiko nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya't sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ay malaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa taong bayan. At hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government, ang mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po.